Ang kwento ng pagtubos. Kabanata 20, ang mga especially iya at ang kanilang ulat. Ang kabanatang ito ay batay sa mga bilang kapitulo 13 at 14. Inutusan ng Panginoon si Moises na magpadala ng mga tao upang saliksikin ang lupain ng Canaan, na kanyang ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang pinuno ng bawat tribo ang pipiliin para sa layuning ito. Sila ay yumaon at pagkaraan ng 4 na pang-araw, ay nagsibalik mula sa kanilang paghahanap, at naparoon sa harap ni Moises at ni Aaron, at ng buong kapisanan ng Israel, at ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. Sumang-ayon ang lahat na ito ay isang mabuting lupain, at ipinakita nila ang masaganang prutas na kanilang dinala bilang ebidensya. Ang isang kumpol ng ubas ay napakalaki kaya dinala ito ng 2 lalaki sa pagitan nila sa isang tungkod. Nagdala rin sila ng mga igos at mga granada, na tumubong doon na sagana. Pagkatapos nilang magsalita tungkol sa katabaan ng lupain, lahat maliban sa 2 ay nagsalita ng lubhang nakapanghihina ng loob tungkol sa kanilang pag-aari nito. Sinabi nila na ang mga tao ay napakalakas na naninirahan sa lupain, at ang mga lungsod ay napaliligiran ng malalaki at matataas na pader, at, higit sa lahat ng ito, nakita nila doon ang mga anak ng higanteng anak. Pagkatapos ay inilarawan nila kung paano ang mga tao ay nakatayo sa paligid ng Canaan, at ang imposibilidad ng kanilang pag-aari nito. Habang nakikinig ang mga tao sa ulat na ito ay naglabas sila ng kanilang pagkabigo sa mga mapait na paninisi at panaghoy. Hindi sila naghintay at nagmuni-muni at nangatuwiran na ang Diyos, na naglabas sa kanila hanggang ngayon, ay tiyak na magbibigay sa kanila ng lupain. Ngunit agad silang sumuko sa panghihina ng loob. Nilimitahan nila ang kapangyarihan ng banal at hindi nagtiwala sa Diyos, na hanggang ngayon ay pinangunahan sila. Kanilang siniraan si Moises at nagbubulong-bulungan na sinabi sa isa't isa, "Kung gayon, ito ang wakas ng lahat ng ating pag-asa. Ito ang lupain na aming nilakbay mula sa Ehipto upang makuha." Sina Caleb at Joshua ay naghangad na makakuha ng pagdinig, ngunit ang mga tao ay labis na nasasabik na hindi nila mautusan ang kanilang sarili na makinig sa 2 lalaking ito. Matapos silang medyo kumalma, naglakas loob si Caleb na magsalita. Sinabi niya sa mga tao, "Ating umahan kaagad, at ariin natin, sapagkat kaya nating malampasan ito." Ngunit ang mga lalaking umahan na kasama niya ay nagsabi, "Hindi kami makakaahon laban sa bayan, sapagkat sila ay mas malakas kaysa sa atin." At patuloy nilang inulit ang kanilang masamang ulat, at ipinahayag na ang lahat ng mga lalaki ay may malaking tangkad. At doon ay nakita namin ang mga higanti, ang mga anak ni Anak, na nagmula sa mga higanti, at kami sa aming sariling paningin ay parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Muling bulong-bulungan ng Israel. At ang buong kapisanan ay nagtaas ng kanilang tinig, at sumigaw, at ang mga tao ay umiyak ng gabing iyon. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagbulang-bulungan laban kay Moises at laban kay Aaron, at ang buong kapisanan ay nagsabi sa kanila, "Kung kami ay namatay sa lupain ng Ehipto, o kaya'y namatay na sana kami sa ilang na ito. At bakit tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito, upang mabuwal sa pamamagitan ng tibak, upang ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay maging biktima? Hindi ba mas mabuti sa atin na bumalik sa Ehipto?" At sinabi nila sa isa't isa, "Gumawa tayo ng isang kapitan, at tayo'y bumalik sa Ehipto." Nang magkagayoy si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan ng kapisanan ng mga anak ni Israel. Ang mga Israelita ay hindi lamang nagbigay ng linaw sa kanilang mga reklamo laban kay Moises ngunit inakusahan ng Diyos mismo ng pandaraya sa kanila sa pamamagitan ng pangako sa kanila ng isang lupain na hindi nila kayang ariin. Ang kanilang mapaghimagsik na espiritu dito ay tumaas ng napakataas na nalilimutan ang malakas na bisig ng makapangyarihang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at hanggang ngayon ay naghatid sa kanila sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga himala. Nagpasya silang pumili ng isang commander na mamumuno sa kanila pabalik sa Ehipto, kung saan sila ay naging mga alipin at dumanas ng napakaraming paghihirap. Sila ay aktwal na nagtalaga sa kanila ng isang kapitan, sa gayon ay itinapon si Moises, ang kanilang matyaga, naghihirap na pinuno, at sila ay bumulong-bulong ng may kapitan laban sa Diyos. Si Moises at Aaron ay nagpatira pa sa harap ng Panginoon sa harapan ng buong kapulungan ng kapisanan, upang isumamo ang awa ng Diyos sa pabor sa isang mapanghimagsik na bayan. Ngunit ang kanilang pagkabalisa at kalungkutan ay napakalaki para sa pagbigkas.
Nanatili sila sa kanilang mga mukha sa lubos na katahimikan. Pinunit nina Caleb at Joshua ang kanilang mga damit bilang pagpapahayag ng matinding kalungkutan. At kanilang sinalita sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sinasabi, ang lupain, na aming dinaanan upang tuklasin, ay totoong mabuting lupain. Kung kinalulugdan tayo ng Panginoon, dadalhin nga niya tayo sa lupain ito, at ibibigay sa atin, isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupain, sapagkat sila ay tinapay para sa atin, ang kanilang pagtatanggol ay nahiwalay sa kanila, at ang Panginoon ay sama sa atin, huwag kayong matakot sa kanila. Ang kanilang depensa ay umalis sa kanila. Ibig sabihin, napunan na ng mga Kanaanita ang sukat ng kanilang kasamaan, at ang banal na proteksyon ay inalis sa kanila, at sila ay lubos na nakadama ng katiwasayan at hindi nakahanda para sa labanan, at, sa pamamagitan ng tipan ng Diyos, ang lupain ay tinitiyak sa atin. Sa halip na ang mga salitang ito ay may nakadisenyong epekto sa mga tao, pinalaki nila ang kanilang determinadong paghihimagsik. Sila ay nagalit at sumigaw ng malakas at galit na sigaw na dapat batuhin sina Caleb at Joshua. Nagagawin sana kung hindi na magitan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pinakasignal na pagpapakita ng kanyang kakilakilabot na kaluwalhatian sa tabernikulo ng kapisanan sa harap ng lahat ng mga anak ni Israel. Nanag na panawagan ni Moises. Pumasok si Moises sa tabernikulo upang makipag-usap sa Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan mamumuhi sa akin ang bayang ito? At hanggang kailan hindi sila magsisisampalataya sa akin, dahil sa lahat ng mga tanda na aking ipinakita sa gitna nila. Sasaktan ko sila ng salot, at aalisin ko sila sa pag-aari, at gagawin kitang isang mas malaking bansa at mas makapangyarihan kaysa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, kung magkagayo'y maririnig ng mga Egyptyo, sapagkat iyong iniahon ang bayang ito sa iyong kapangyarihan mula sa gitna nila winking face, at kanilang sasabihin sa mga nananahan sa lupaing ito, sapagkat kanilang narinig na ikaw ay Panginoon ay nasa gitna nila, ang bayang ito, na ikaw, Panginoon ay nakikita ng mukhaan, at na ang iyong ulap ay nakatayo sa ibabaw nila, at ikaw ay nangunguna sa kanila, sa araw sa isang halijing ulap, at sa isang halijing apoy sa gabi. Ngayon kung papatayin mo ang buong bayang ito na parang isang tao, ang mga bansa nga na nakarinig ng kabantugan tungkol sa iyo ay magsasalita, na magsasabi, sapagkat hindi nadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang isinumpa sa kanila, kaya't kanyang pinatay, sila sa ilang. Muling tumanggi si Moises na lipulin ang Israel at ginawa niyang mas makapangyarihang bansa kaysa Israel. Ang kinalulugdan na lingkod na ito ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa Israel at nagpapakita ng kanyang kasigasigan para sa kaluwalhatian ng kanyang mailalang at para sa karangalan ng kanyang bayan. Kung paanong pinatawad mo ang bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon, ikaw ay naging mahabang pagtitiis at maawain hanggang ngayon dito, mga taong walang utang na loob, gaano man sila hindi karapat-dapat, ang iyong awa ay pareho. Siya ay nagsusumamo, kung gayon, hindi mo ba sila pahihintulutan ng isang beses, at idagdag ang isang halimbawa ng banal na pasensya sa marami na iyong naibigay na. At sinabi ng Panginoon, ako ay nagpatawad ayon sa iyong salita, ngunit sa katotohanan ako ay nabubuhay, ang buong lupa ay mapupuno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng lalaking yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian, at ng aking mga himala, na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang, at tinukso ako ngayon itong makasangpong ulit, at hindi nakinig sa aking tinig, tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga ninuno, ni makikita man ng sinoman sa kanila na nagmungkahi sa akin, kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y may ibang espiritu sa kanya, at sumunod sa akin ng lubos, siya ay aking dadalhin sa lupain na kanyang pinuntahan, at ang kanyang binhi ang magmamay-ari nito. Bumalik sa ilang. Inutusan ng Panginoon ang mga Hebreo na bumalik at pumunta sa ilang sa daan ng dagat na pula. Malapit na sila sa mabuting lupain, ngunit, sa kanilang masamang paghihimagsik, naiwala nila ang proteksyon ng Diyos. Kung natanggap nila ang ulat ni Caleb at Joshua, at agad na umahan, ibibigay sa kanila ng Diyos ang lupain ng Canaan. Ngunit sila ay hindi naniniwala at nagpakita ng isang walang pakundangan na espiritu laban sa Diyos na dinala nila sa kanilang sarili ang pagtuligsa na hindi sila dapat pumasok sa lupang pangako.
Sa awa at awa na pinabalik sila ng Diyos sa tabi ng dagat na pula, dahil ang mga Amalekita at Kananiyo, habang sila ay naantala at nagbubulong-bulungan, ay nakarinig ng mga especially iya at inihanda ang kanilang sarili na makipagdigma sa mga anak ni Israel. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sinasabi, hanggang kailan ako magtitiis sa masamang kapisanang ito, na nagbubulong-bulungan laban sa akin. Narinig ko ang mga pag-ungol ng mga anak ni Israel, na kanilang binubulong-bulungan laban sa akin. Sinabi ng Panginoon kay Moises at Aaron na sabihin sa mga tao na gagawin niya sa kanila ang kanilang sinabi. Sinabi nila, mamatay sana kami sa lupain ng Ehipto. O namatay na sana kami sa ilang na ito. Ngayon ay kukunin sila ng Diyos sa kanilang salita. Sinabi niya sa kanyang mga tagapaglingkod na sabihin sa kanila na sila ay mabubuwal sa ilang, mula 20 taong gulang at pataas, dahil sa kanilang paghihimagsik at pagreklamo laban sa Panginoon. Si Caleb at Joshua lamang ang dapat pumunta sa lupain ng Canaan. Ngunit ang inyong maliliit na bata, na inyong sinabi na magiging huli, sila'y aking dadalhin, at kanilang malalaman ang lupain na inyong hinamak. Ipinahayag ng Panginoon na ang mga anak ng mga Hebreo ay dapat gumala sa ilang sa loob ng 40 taon, na nagbibilang mula sa panahon na sila ay umalis sa Ehipto, dahil sa paghihimagsik ng kanilang mga magulang, hanggang sa mamatay ang lahat ng mga magulang. Sa gayon sila ay magtitiis at magdusa ng bunga ng kanilang kasamaan 40 taon, ayon sa bilang ng mga araw na kanilang sinaliksik ang lupain, 1 araw sa 1 taon. At malalaman ninyo ang aking pagsuwi sa pangako. Dapat nilang lubos na matanto na ang parusa sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaghimagsik na pag-ungol ang nag-obligar sa Panginoon na baguhin ang kanyang layunin tungkol sa kanila. Si Caleb at Joshua ay pinanggakuan ng gantimpala bilang kagustuhan sa lahat ng hukbo ng Israel, dahil ang huli ay nawala ang lahat ng pag-angkin sa pabor at proteksyon ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 20. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.